Mga lalaki sa buhay ni Rufa Mae Quinto na nakarelasyon at nalink sa kanya. Trevor Magallanes. Ang film na si Trevor Magallanes ang huling lalaking minahal ni Rufa Mae at pinakasalan niya noong 2016. Dati siyang financial analyst na nagtapos sa University of San Francisco School of Management ng BS Finance noong 2014 bilang isang cum laude at Dean's Lister. Nag-serve din si Trevor sa United States Air Force noong 2005 hanggang 2009 bilang isang imagery analyst at UAV sensor operator. Sumali rin siya sa San Francisco Police Department. Nagkakilala silang dalawa sa pamamagitan ng mutual friend. At nang magsimulang magkita, nagkaroon kaagad sila ng koneksyon sa isa't isa. Hindi man alam ni Trevor ang estado ni Peachy sa Pilipinas bilang isang artista. Sinabi niyang long-time crush niya ang komedyante. Sa pagbuo nila ng pamilya noong 2017, nagdesisyon si Peachy na ialay ang kanyang oras sa mister at anak. Matagal siyang nanirahan sa Amerika kasama ang mga ito dahil na rin sa pagsasara ng borders noong pandemic. Pero dahil mahal ni Peachy ang kanyang trabaho bilang artista, nagpabalik-balik ito sa dalawang bansa hanggang sa maghiwalay sila noong 2024 lamang at nagpa siya ang aktres na maglagi muna sa Pilipinas. Ang balitang agarang paglipad ni Peachy at anak na si Athena papuntang USA ay nalaman sa inilabas na pahayag ng aktres dahil na rin sa biglaang pagkawala ni Trevor. Aalamin daw nito kung ano ang nangyari sa pagkawala ng mister dahil wala pa silang impormasyon tungkol dito at dahil walang formal na divorce ang na-file, mananatili pa rin silang legal na mag-asawa. Dingdong Avanzado. Isang taon na nag-date ang OPM singer na si Dingdong Avanzado at komedyanteng si Rufa Mae Quinto. Pinag-usapan ang kanilang relasyon noong 1999 hanggang 2000 dahil nagkaroon ng issue noon si Peachy sa pamilya ng singer. Dahil dito nagkahiwalay sila dahil sa hindi pagsang-ayon ng pamilya ni Dingdong sa kanilang relasyon. Natapos naman ang love triangle issue sa kanila na sangkot ang misis ni Dingdong na si Jessa Zaragoza, isa sa mga matalik na kaibigan ni Rufa Mae. Nagkaroon ng closure ang tatlo makalipas ang 7 years. Paglilinaw naman ni Peachy, hindi na sila nagkaayos pa ni Jessa matapos ang kanilang World War noong 2008. Hindi na rin kasi nag-cruise ang kanilang landas matapos ang insidente. Rudy Hatfield. Naging karelasyon noon ng PBA player na si Rudy Hatfield, si Rufa Mae for 6 years. High profile ang kanilang relasyon noon dahil nga parehong sikat ang kanilang mga pangalan sa showbiz at sports. Pinasok din ni Rudy ang pag-arte at ginawa ang pelikulang Masikip sa Dibdib, The Bobita Rose Story kasama si Rufa Mae. Umikot lamang kay Rudy ang mundo ni Peachy noong sila pa pero nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon nila noong 2004. Bumalik ng Detroit, Michigan, USA si Rudy matapos ang hiwalayan at doon nakapag-settle kasama ang asawa at mga anak. Eric Santos. Isa rin sina Eric at Rufa Mae sa mga high-profile couples na nagkarelasyon noon. Nagsimula lamang ang pagtitinginan nila sa isa't isa matapos ang isang halik. Nangyari ito noon nang mag-guest si Peachy sa concert ni Eric noong 2006. Iyon nga lang ay naghiwalay sila noong 2007 dahil sa external pressures na naranasan nila. Gayunpaman nanatili silang magkaibigan at in good terms pa rin sila. Jay Manalo. Si Jay Manalo ang sinasabing unang naging boyfriend ni Rufa Mae sa showbiz. Tumagal sila ng 1 taon at nagkahiwalay din dahil mas pinili nila ang kanilang karera noon. Nagkatrabaho silang dalawa sa ilang pelikula tulad ng Magkapalad noong 1997 at Ako Legal Wife Manopo 4 noong 2005. Sa pelikulang Magkapalad, pareho silang lumabas bilang bahagi ng main cast. Habang sa Ako Legal Wife, ginampanan ni Rufa Mae ang papel bilang si Gloria, ang mistress ni Elton Chong, na ginampanan naman ni Jay Manalo. Kilalang chick boy si Jay noon pero inamin niya na noong naging girlfriend niya si Peachy, nag-iisa lang ito at walang kasabay na iba. Hindi rin sila nagkaroon ng pag-aaway noong panahong nasa relasyon pa sila. Fabio Ide. Nachismis noong 2011 si Rufa Mae sa Brazilian-Japanese model and actor na si Fabio Ide. Pero mabilis na tinapos ng aktres ang haka-hakang ito at sinabing magkakilala na sila bago pa man pumasok sa showbiz si Fabio, kaya sila komportable sa isa't isa. Muli silang nagkatrabaho sa pelikulang pinagbibidahan ni Peachy na Miri ang Huling Henya
at siya ang gumanap bilang leading man nito. Siya rin daw ang namili para makasama si Fabio dahil magaan itong katrabaho. Kabisado na rin nila ang isa't isa dahil naging magpartner sila sa GMA series na Dwarfina. Una nilang ginawa ang movie na Ride to Love under Regal Films. Sander Angeles. Nalink naman ang pangalan ni Rufa May sa photographer na si Sander Angeles matapos na dumalaw ito sa taping ng Bubble Gang. Pero giit ni Peachy na friends lang din silang dalawa. Sadyang marami lang siyang barkada kaya maraming nalilink sa kanya. Boy 2 Quizon. Inamin ni Boy 2 sa isang interview noong 2012 na naging magkarelasyon sila ng Bubble Gang co-star niya na si Rufa May Quinto. Kung naging sila man daw, hindi nila iyon pinlano. Aniya, oo naging kami talaga. Pero like what I said, hindi pa rin natalo yung 14 years na pagiging magkaibigan. And for me, never again. I would always treat yung 14 years na pagiging magkaibigan. We're better like that. Pero ang hiwalayan nila ay hindi na nila napag-usapan dahil kusa na lang din itong nangyari. Mas naging matimbang kasi ang pagkakaibigan nila kaysa ang pagkakaroon ng relasyon. Naging sobrang lapit lang din nila sa isa't isa noong kinailangan nila ng masasandalan. Lalo na't dumaan sila sa ilang mabigat na issue na may kinalaman ang kanilang pamilya. Nilinaw naman ni Peachy na hindi naging sila at mag-business partners lamang. Pero wala namang masama noong panahon na yon dahil pareho silang single. Dennis Trillo. Nabalita noong 2007 ang ginawang pag-amin ni Rufa May sa pagkakaroon niya ng relasyon sa aktor na si Dennis Trillo. Pero sinabi rin niya na hindi ito nagtagal at umabot lamang ng ilang linggo. Short-lived romance nga ang nangyari sa kanilang dalawa at paliwanag ni Rufa May. Pareho nilang dininay ang kanilang relasyon dahil si Dennis ay ginugroom ng GMA para sa pagsasama nila ni Angel Locsin sa 2005 Darna series ng network. Inintindi na lang daw ito ng actress-comedian dahil inaalagaan ng gusto ng GMA ang career ng aktor. Kahit daw kulitin silang dalawa sa mga interviews nila, ay pareho silang hindi nagsasalita o umaamin tungkol dito. Hindi man sila nagkaroon ng matagal na pagsasama. Aminado si Peachy na apektado siya sa mga write-ups tungkol kay Dennis, lalo na nang ma-issue ito sa pagkakaroon ng anak. Gayunpaman, naging maayos naman ang kanilang samahan sa pelikulang ginawa nila noong 2008, ang Italy, I Trust and Love You, na siyang unang pelikulang nilabasan nila ng magkasama. Mikey Arroyo. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang balita tungkol sa isang unnamed guy sa buhay ni Peachy na itinago lang sa pangalang Mr. M. Usap-usapan noon na si Mikey Arroyo daw, anak ni former President Gloria Macapagal Arroyo ang lalaking ito. Pero hindi ito dininay o kinonfirm ni Peachy sa kanyang mga interviews. Inilarawan lang niya ito bilang Pinoy na may halo rin na Kapampangan. Subalit tanungin na lang daw si Mikey at mga Arroyo tungkol dito para makasigurado. Lumabas din ang balitang dapat ay magpapakasal na silang dalawa. Ngunit hindi rin nila ito itinuloy kahit pa seryoso si Peachy sa pag-aasawa. Sobrang na-inlove siya sa Mr. M na ito. Pero na-realize niya na hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho, lalo na't mahal niya ang ginagawa niya. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.